Hello guys! Welcome back po sa ating munting channel. Para sa mga bago, Moonchild Maguda rin here. In today's video reading, another session nga po tayo ulit ng ating segment na Charot, Tarot. Another video record tayo para sa inyong favorite couples, love teams, celebrities. Pero bago ang lahat, kung meron man kayong nais na babasahan natin, next time, comment nyo lang guys ha, kung sino. Tapos tulungan nyo na po si Moonchild. Mag-leave na rin kayo ng ilang questions, kahit isa or dalawa, kung ano yung gusto nyong itanong natin sa cards. And if ever, mamimili po ako ng most requests na pwede nating basahan sa susunod. Okay? Wala nang paligoy-ligoy pa. Ang babasahan natin today, isa talaga ito Oo, sa nire-request. Ito yung madalas natatanggap ko lately. Actually, nitong mga nakalipas na linggo rin. Talaga naman, sunod-sunod. So, ito na. Para po ito sa Ashtress or Ashtin Love Team na sina Ashtin Olviga and Andres Mulak. Ayan. So guys, I will be honest, wala pa akong ideya kung ano yung tinatakbo ng love team ng dalawang ito. Yes po. Kasi hindi na masyadong nanonood ng TV si Moonchild. Pero, hihingi tayo ng gabay. Okay? Hihingi tayo ng gabay. Energy check tayo. Kamusta ba sila? Okay? Kamusta ba ang dalawang ito? Anong tinatakbo ng kanilang relationship? Meron pang something dyan? Mas malalim pa ba yan sa love team? Pwede nyo akong i-clarify sa comment section guys ha. Kung meron kayong agam-agam dyan, if ever meron akong ma-mention, hindi talaga kasi ako aware sa connection ng dalawang ito. Pero nakikita ko sila madalas din sa aking FYP. At napakaganda, napakagwapo ni Andres. Opo. Ayan. Pero eto na, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. We'll be straightforward. Try nating humingi lang ng ilang messages. Kamusta ang Ashtress? Ashtin. Sa dalawang ito na ating babasahan ngayon na sina Ashtin Olviga and Andres Mulak. Anong meron sa kanila? Okay. Hingi tayo ng guidance. Ashtin, Ashtress, Ashtin Olviga, Andres Mulak. Anong kailangan nating marinig? Mensaheng gabay po. Message. Ashtin Olviga. Okay. Add pa tayo. Kamusta sila? Okay. Try natin, may umaangat. Try natin maging straightforward po. Okay, natin pipigilan. We will be straightforward. Meron nang gustong umangat. Hindi natin pipigilan to. Nakita ko Sandali. 5 of swords. 6 of swords. Both are in reverse. 4 of wands. Ito yung nakita ko. 4 of wands. The justice card. Guys, unahin ko na yan. Wala nang paligoy-ligoy pa. This is a wedding card. Yes po. Pero napakalawak nang pwedeng messages niyan, depende sa pinapriority nila ngayon or sa tinatakbo ng buhay ngayon. Pero masaya. Full of celebration. Ang kanilang connection, masaya. Okay, nangingibabaw. Anito rin yung emosyon, yes. Yung feelings. Pero wedding card po ito. Why not? Wedding card. The justice card. Balance. Andito yung hostisya. Actually, very compatible sila. Si Andres has his sun sign in Scorpio and si Ashtin naman ay merong zodiac sign or sun sign in Taurus. Very compatible. May justice. Umaayon ng mga situation sa kanila. Why not legal? Legally. Yung pagiging faithful sa isa't isa. I will be honest, walang perfect relationship. Okay, 5 and 6 of swords. Marahil at one point or ngayon pa lang, maaaring napagdaanan na nila ito kasi meron ako nakikitang ilang challenges. At the same time, patuloy na pagbabalik, patuloy na nanunumbalik. Parang hinihila ng enerhiya ang bawat isa kasi balance sila. Okay, andito yung energy or a message ito na kailangan nating marinig.
Ayan, na ano man yung mangyari, anong pwedeng pagdaanan, walang imposible kasi tinapos na tayo ng wedding card. Pero, may magbabalik. Parang hindi to matatapos. I mean, parang hindi magko-close yung chapter. Although walang forever, everything is temporary. Umaagos ang buhay, ang tubig ng buhay, umaandar. Nothing is yet set in stone, guys. Yan yung ating reality, everything is temporary, pwede itong mabago. Pero, ang mahalaga yung ngayon, nakukuha natin, the energy is giving, parang ganun. Okay, very light and love yung nakukuha ko yung energy dito. Although walang perfect, ito kasi ilang tension. Pero naka-reverse kay Moonchild eh. Isang indikasyon na malalagpasan, makakayanan, mapangahawakan nila yan. Kasi nagbabalanse sila dito. May hustisya. Kapag nasa katuwiran, ipaglaban mo. Why not? Patuloy nilang ipaglalaban ng bawat isa. Kaya anuman ang bigat na pwedeng ihahain pa ng universe sa kanilang koneksyon. Parang may kumakapit eh. May bumabalik or babalik. Ayaw bimitaw, ayaw bitawan. Parang sa hirap at ginhawa ay dito, umaangat yung enerhiya as I've mentioned. Pero guys, reminder lang muna tayo ha. Maisingit lang ni Moonchild. Sabi ko nga, nothing is yet set in stone. Kung ano man yung umaangat na guidance ngayon, yung messages ng cards, ito yung maaring kondisyon sa kanilang situation na kinakaharap or kakaharapin. Pero yung outcome po, yung resulta, at the end of the day ay wala po sa mga baraha. Wala po dito ang finale sa kanilang teleserye. Okay? Pero ang mahalaga naman ay kung ano yung ngayon. Ayan. Merong hindi pagbitaw sa kanilang love team. Meron na ba silang tension na kinaharap together? Kaya hindi kailangan maging malalim yun. Or may hugot na ba ang bawat isa? Page of Swords. Kita mo. At pala, 9 of Swords. Sumangat ang pagiging yung air, communication, connection, collaboration, partnership nila. Why not? 9 of Swords is in reverse. The shadow side. This one is in reverse. Six of Pentacles. Umaangat yung pagkabalanse. May give and take. Mutual. Gusto niya yun. At the same time, practical yung approach. Okay, so maaring merong nagpipigil. The shadow side is in reverse. Or totally nag-iiwan pa sila ng limits. Okay, ng limitations or ng boundaries. Kung ano yung ngayon. Kasi nagiging practical yung approach pagdating sa work. Ito, may ilang obligations, responsibilities. Okay, at the same time, na-enjoy nila yung bawat isa. Dito yung celebration na kanina pa ay aking na-mention. So, ano yung iniiwanan nila ng limits? Siguro, inaalalayan ng sarili na, alam mo yun, although malalim, nakikita ko dito eh. On a soul level, actually, yung connection. Pero hanggat kaya, kasi mga bata pa naman sila, na-enjoy na lang muna kung ano yung ngayon. May give and take, balance, justice, the Six of Pentacles ay narito. Na ang ganda. Patuloy na pag-angat ng curiosity sa bawat isa po. Okay? Okay, so check natin yung camera. Hindi pantay, napaka-imbalance ni Moonchild. Kukuha na lang ako ng ilang guidance advice sa kanilang connection ngayon. Okay? Pwede natin ulitin ito sa susunod. Mag-leave kayo ng questions tungkol sa ash dress if ever. Okay. Kuha na lang tayo, guys. Kuha na lang tayo ng ilang guidance advice. Mula dito sa ilang barahan na bumagsak para sa ash dress. Next time, basahan ulit natin ng ash dress. Anong kailangan marinig natin ngayon para sa'yo na nahihiwagaan sa kanilang koneksyon? Mula po dito sa ating napag-usapan, ilang barahan na bumagsak sa kanila. New beginnings. Actually, Page of Swords. Sabi ko nga parang hindi natatapos. Patuloy na may mga bagong chapter. Okay, sa kanilang connection. Service, the Six of Pentacles. Yung act of service, love language, why not? Umaangat yung serbisyong totoo. Ayan, service, parang may purpose, kumbaga, kung ano sila sa bawat isa. New beginnings. Practicality, yes, at the same time, yung pagiging sila bilang isang individual, hindi lang sa love team, pero sa koneksyong ito.
Okay. New beginnings. May mga bagong simula. Patuloy na selebrasyon, guys. Selebrasyon ng kanilang mga puso. Ayan ang umaangat. Diretsong sagot lamang mula sa mga baraha para sa Ash Dress. Hanggang dito na lang muna, guys. If ever may comments kayo ha, or suggestions, sino susunod nating basahan, feel free to comment po. Maraming salamat. Mensaheng gabay lamang.